Mga minamit tayo po muna ay manalangin po sa ating pong dakilang Diyos. Upang tayo po ay gabayan at samahan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dakila at mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pong pinakamamahal na Panginoong Sus. Minsan ang pamahal na Panginoon ng bawat sa amin. Kami po dumudulog sa unang biyaya sa kalangitan. Sa unat panalangin po ng ang beloved pastor, ang mahal na Panginoon. Humingi kami ng kahabagan sa kami nasumpungan sa mga pagkukulang. Mga pagkakasala, patawain po ang bawat sa amin at lubos po kami nagkapasalamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi ng nagawain, lalong higit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan at sa bahaging ito, Diyos, ng pagkinig ng banal na salita. Buksan mo, Diyos, mga puso't pangunawa ng bawat isa at langisan mo po, mahal na Panginoon, ng banal na salita, maging yung abang lingkod sapagkat saga ng akin, wala po akong magagawa, tayong salamat kong maasa, samahan mo po ko, Diyos, ng dakilang kapangyarihan, dakilang pag-ibig, at aming sinasaway ang mga demonyo, mahadlang, mga paganlangan, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. God bless you po, mga mahal. Kayo po makakabalik na po sa inyong mga upuan. Ngunit bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagkapasalamat, ang kaluwalhatian, kadakilaan, ay paalaman po sa ating buhay na Diyos, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nagpapaabot din po ako dobling pagalang ating pong minamahal at ginagalang ng Pastor at Evangelista Wildy Estrada Almeida, ang huling propeta po sa ating kapanahunan, at hindi po natin makalimutan ang mga ginintuang turo at aral ng ating pong beloved assistant Pastor Linus Almeida, ganun po sa kanilang mga minamahal mga anak, the whole Almeida family, at mag-isa lahat ng mga Wigpas viewers, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang hapon po. Lahat po magsabing, praise the Lord! Ating pong palakpakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito po mga minamahal may kaugnayan sa mga kaganapan sa ating pong, hindi lamang dito sa ating bansa, maging sa lahat ng mga nagaganap sa buong daigdig. Ito po ang ating pong topic, the parable of the fig tree. Sa Tagalog, tanhaga ng puno ng igos. Atin daw itong pag-aaralan, mga mahal. Basahin po natin, mga mahal, dito po sa Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 32 hanggang 34. Dito po sa Mateo 24, talata 32 hanggang 34, ganito po ang pagkasulat. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinhaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga, ay sumusupling ang mga dahon. Ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo. Pagkakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya ay malapit na. Nasa mga pintuan na nga. 34, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa magaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Dito po sa Mateo 24, talata 6 at 7, ganito rin po ang pagkasulat. At mga karinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-langaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magalumihanan. Sapagkat kinakailangan ito yung mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at lilindol sa iba't ibang dako. Amen. Amen. Gabi po, mga kapatid, sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pong dakilang Diyos, ang Diyos po ang magpala. Ang talinhagang ito, mga mahal, ng puno ng igos, ito po ay may kaugnayan sa ating panahon, yung mga kaganapan ngayon. Nasabi, mga mahal, atin daw pong pag-aralan ang talinhaga ng puno ng igos. Na kapag nakikita daw, mga mahal, na ito po ay nananaiwa ng sanga at sumusumpling na ang mga dahon, sabi dito, mga mahal, ito po ay palatandaan na nalalapit ng tag-araw. Sa bansang Israel, mga mahal, may pong tinatawag na dalawang panahon. Yan po ang tinatawag na cold season o tinatawag na winter season. At ang pangalawa, ang tinatawag na dry season, na ito po ay hot summer. Sabihin, ito po ay panahon ng tag-araw. Yung puno daw ng igos, mga minamahal,
kapag panahon ng taginaw o taglamig o tinatawag na winter season, yung puno ng igos, ito po ay ang mga dahon ito po ay nalalagas. So, natitiyan na lang mga manamahal yung mga sanga, na parang yung sanga, pag titingnan mo natutuyo. Kaya nga sabi dito, kapag ang palatandaan, kapag malapit ng tag-araw, mga manamahal, ang sabi dito, yung puno ng igos, ito daw po ay nananaiwa na ang kanyang sanga at sumusupling na yung mga dahon. Ibig sabihin, tumutubo na yung mga dahon. Ito daw po ay panahon na malapit na ang tag-araw. Yung po ang kanilang palatandaan. So, yung mga nagaganap daw sa ating panahon ngayon, na hindi po kaila sa bawat sa atin, yung mga kaganapan, hindi lamang itong buwan na ito, maging nakaraang buwan, mga mahal, na makikita po natin noon, atin po nabalitaan kung ano-anong mga klaseng mga nakakatakot na mga kalamidad, mga malalakas na bagyo, mga super typhoon, hindi lamang dito sa ating bansa, tumama yung mga malalakas na bagyo, maging sa ibang bansa. Yung mga baha, mga minamahal, na yung mga dating mga bansa na hindi po nakakaranas ng ganong katinding baha, sila po ay nakakaranas na ngayon ng mga baha na talagang maraming mga tao ang namamatay. Maging sa pamamagitan ng mga lindol, nakaraang buwan lamang, mga minamahal, ng September, yung naganap na lindol sa dako ng Morocco. Na ito po, mga mahal, humigit sa 3,000 mga tao ang namatay. 6,600 affected na mga tao. So maraming mga bahay, mga building ay, ito po, mga mahal, ay nagiba. Mga tsunami. Ito po ay palatandaan daw, mga mahal, na kapag nakikita natin ang mga bagay na ito, katulad ng igos, mga mahal, na kapag nakita na naiwa na ang kanyang sanga at sumusupling na ang dahon, sabi dito, mga mahal, yun ang palatandaan na malapit na ang tag-araw. So sa atin daw, mga mahal, na hindi daw lilipas ang lahing ito. Kapag nakita natin ang mga palatandaang ito, lalong higit, mga sa panahon ngayon, na sabi, mga mahal, na makikita po natin, ano po nabasa natin kanina sa 6 at 7, ang sabi dito, mga mahal, na sa Mateo 24, 6 at 7, ang sabi dito, mga mahal, at mga kakainig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisinindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. So ito mga palatandaan na ito, mga mahal, na sabi dito, ito po ay matagal nang isinulat sa banal na kasulatan na magkakaroon ng mga lindol, alingaw ng mga digmaan, kagutom, mga pestilences, yung mga salot. Sabi dito, mga mahal, ito daw po ay magaganap. Ilan libong taon na mga sinulat ang banal na kasulatan, nakasulat niyan, mga mahal. Ngunit sa panahong ito ay atin na pong nakikita ang mga palatandaang ito na sabi po sa atin, nabasa kanina, kapag nakikita natin, katulad ng igos, mga mahal, na kapag malapit na ang tag-araw, may palatandaan na ito po ang kanyang dahon, ito po ay sumusupling na at naiwan na ang kanyang sanga. So, ang palatandaan na malapit na ang tag-araw. Ganun din po, mga mahal, sabi dito ng ating pong nabasa kanina, kapag nakikita natin ang mga palatandaan ito, malapit na, nasa pintuan na ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, malapit na ang pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. Ito mga palatandaan na ito, mga mahal, ay halos naganap na. Katulad ngayon, mga mahal, na naganap ng digmaan sa dako ng gitnang silangan sa bansang Israel, na ito po nilusob ng mga Hamas, ng mga Palestinian. Maraming mga tao nangangamba, mga mahal, na baka ito na maging mitsa ng ikatlong digmaan, na ito kinakatakutan ng maraming mga tao. Posible yan, mga mahal. Bakit? Kapag yung
tinatawag na Arab country, ito po mga minamahal ay sumuporta na. Kumampi na sa mga bansa kanilang kinakampihan, gandun po ang Israel, mga minamahal, kakampi na rin yung mga bansa na kanilang kalyado. Ito na po ang pasimula ng tinatawag na pangatlong digmaan. Dahil ito po yung kinakatakutan ng tao. Bakit? Sapagkat hindi po kagaya ng pangalawang digmaan o pangalawang digmaan mga minamahal na sa buong daigdig na ito po yung naganap. Ang pangatlong digmaan, mga mahal, ito po ay magaganap kapag ito mga naganap. Sabi mga mahal, hindi mo na kailangan isang pindot lamang yung isang bansa, ito po ay mawawala. Bakit? Mga sandata, mga mahal, ito mga atomic bomb, mga nuclear weapons. Ibig sabihin, pag naganap ito, mga mahal, isipin po natin, ano na ang kalagayan ng tao? Kaya nga mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan dito po sa Mateo 24, talatang 22, kabago maganap ang mga bagay na yan, paiikliin ng Diyos ang araw para sa kanyang mga pinili. Amen. Ibig sabihin mga minamahal, bago maganap ang mga bagay na yan, tayo po mga minamahal na matapat at mainit na naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, tayo po ay buhay kukunin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, yung mga palatandaan yan po ay patunay lamang na sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, na sabi sa ating pong nabasa na nasa pintuan na daw ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, napakalapit na. Amen. Kaya nga maraming mga kapatid natin na naginip. Ano ang pagkanang panaginip? Na panaginipan lang mga minamahal, yung malaking orasan. Na ang oras na yun mga minamahal, nakita nila nasa 11:59 na. Yung mahabang kamay ng orasan, mga mahal, halos segundo na lamang, mga mahal. Yun ay palatandaan na lahat ng mga bagay na nagaganap ng mga palatandaan dito sa daigdig na ito po ay nagaganap na, mga minamahal. Ang hindi na lamang nagaganap, mga minamahal, yung pagtunog ng trumpeta ng mga anghel ng ating pong dakilang Diyos. Ngayon po, mga minamahal, ang ating pong pinaghahandaan kung bakit tayo ay nagpapakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dito, mga minamahal, ang pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. Ang pagbabalik daw ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, katulad ng panahon ni Noe. Alalahanin po natin, sa panahon ni Noe, yung mga tao, sila po ay nalunod sa baha. 8 katao lamang ang naligtas. Basahin po natin, mga mahal, dito po sa Mateo, Kapitulo 24, 27 hanggang 39. Dito po sa aklat ng Mateo 24, ang versikulo ay 37 hanggang 39 at talon sa 44. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila ay nagsikain at nagsiinom at nag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang pagkagunaw at sila ay tinangay lahat ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. 44, kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Amen. Amen. Ating pong palakpakan ng ating pong dakilang Diyos. Lahat po magsabing, praise the Lord. So ang pagbabalik daw ng ating pong pinakamamahal na Panginoon ay katulad ng panahon ni Noe. Nasabi dito yung mga tao daw, mga mahal, abala sa kanilang sarili. Nandoon sa kalayawan, sila po'y nagsisikain, nagsisinom, at sabi dito, nangag-asawa at pinag-aasawa. Hindi, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Hindi po nila alam, mga minamahal, na yung baha na dating sa buong daigdig, sa panahon ni Noe. Noong panahon na yun, mga minamahal, si Noe nangangaral ng salita ng Diyos. Walang naniwala kahit isa sa kanila. Kaya naligtas lamang, mga minamahal, yung kanyang 3 anak at yung asawa ng 3 kanyang anak at yung kanyang asawa. Bali, 8 lamang sila naligtas. So, ganun na ganun daw, mga minamahal, ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na kung hindi tayo
maghahanda. Baka isa tayo mga mahal sa hindi makasama sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dito mga mahal, ito po'y ginawang halimbawa mga mahal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nang panahon ni Noe, na mga tao abala sa kanilang kalayawan. Walang panahon sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos na uon mga mahal, marahil sila po'y abala sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga kalayawan sa daigdig na ito. Nandoon ang gusto nila matupad ang lahat ng kanilang mga pangarap. Walang panahon sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Dumating mga mahal, nung gunawin na ng ating pong dakilang Diyos ang daigdig na ito. Doon na nalaman nila mga mahal, natuto pala sinasabi ni Noe na dating ang baha, papatayin ang lahat ng mahininga, lahat ng tao. Gandin ngayon mga sa ating panahon. Maraming mga tao nakakainig ng salita ng ating pong dakilang Diyos. Maraming mga tao ayaw bigyan ng panahon, ng panawagan ng ating pong dakilang Diyos na siya po ay nagsasabing malapit na ang kanyang pagbabalik. Na kung paano yung mga palatandaan, ito po ay nagaganap na. Binabaliwan nila mga minamahal. Kaya nga dito mga minamahal, mababasa po natin. Nasabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, huwag niyong kalilimutan yung asawa ni Lot. Bakit napakahalaga nito mga minamahal na paalala ng ating pong dakilang Diyos, ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos? Ano ba ang kaugnayan nito mga minamahal sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Bakit binigyan halaga ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Huwag daw natin kalimutan. Alalahanin daw natin yung asawa ni Lot. Basahin po natin mga minamahal sa sunod na talata. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 17, ang talatay 32. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 19, ang talatay 26. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Amen. Amen. Sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, alalahanin daw natin ang asawa ni Lot. Bakit kinakailang alalahanin po natin mga mahal? Samantalang si Lot, sabi dito mga mahal, siya po'y naging haliging asin. Ito po'y halimbawa, ito po'y binigay na halimbawa ng ating pong dakilang Diyos upang tayo po ay maging handa sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. Alam mo mga mahal, si Lot at kanyang asawa at kanyang mga anak, nung si Abraham at si Lot, ay hindi po magkasundo ang kanyang mga bataan, yung mga bataan niya, mga mahal, ito po may mga alaga. Kaya sabi habang sila naglalakbay, mga mahal, sila po naghiwalay. Nasabi ni Abraham, kapag ikaw mapunta sa kanan, ako'y sa kaliwa. Kapag ikaw ay sa kaliwa, ako'y sa kanan. So pinili ni Lot, mga mahal, sa po ng kanyang mga kasama, yung mga tagapag-alaga ng kanyang mga hayupan, yung kapatagan ng Sodoma. At nandoon ang Gomora, mga mahal, nandoon sa bayan na yun, ng syudad na yun. Masasabi natin, masagana ang buhay. Nandoon lahat ng kalayawan, lahat ng mga bisyo nandoon na. Kaya nga mga mahal, dumating sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung mga tao na nandoon sa Sodoma at Gomora nakaabot sa ating pong dakilang Diyos ang mga kasalanan kanilang ginagawa. Ano mang kasalanan mga mahal, nandoon na. Yung mga lalaki na nakikapit sa kapwa lalaki, yung babae nakikapit sa kapwa babae. Yun ang ginagawa mga mahal. Kaya nagalit ang ating pong dakilang Diyos. Sabi mga mahal ng ating pong pinakamamahal na gugunawin niya yung Sodoma at Gomora. Dahil sa matinding kasalanan na kanilang ginagawa. Kaya ang ating pong dakilang Diyos, siya po'y nagpadala ng dalawang anghel. Kinausap si Lot na sabi, alisin na sila po mga mahal, bago gunawin ang Sodoma at Gomora, sila po ay palalabasin sa bayang yon. Nasabi ng anghel na tumakbo kayo, huwag kayong lilingon. Kaya mga mahal, ang ginawa ni Lot at kanyang dalawang anak na babae, pagkatapos ng kanyang asawa mga mahal, habang tumatakbo palabas ng Sodoma, ang bilin sa kanila, huwag silang lilingon. Subalit mga mahal, yung asawa ni Lot, habang tumatakbo sila mga mahal,
nandoon sa likod nila, ginugunaw na, nagpapaulan na ng apoy ang ating pong dakilang Diyos. Ginunaw na sa pamagitan ng apoy ang Sodoma at Gomora. Namatay ang mga tao doon, ngunit ang asawa ni Lot. Dahil naalala niya yung kasaganaan doon sa Sodoma, sa Gomora, nandoon ang lahat ng mga kanyang mga kaibigan, nandoon ang lahat ng kalayawan, nandoon na ng lahat ng kanyang gusto sa kanyang buhay. Kaya ang ginawa niya, mga mahal, nang bili ng anghel, wag lilingon. Lumingon, mga mahal. Ano nangyari? Siya po'y naging haliging asin. Yan, mga mahal, ang halimbawa na sa ating pong paglilingkod na alam na po natin mga nagaganap ang mga bagay na ito, mga palatandaan na ito po ay napakalapit na ng pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. Sa ating paglilingkod, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, wala nang panahon, mga mahal, upang lingunin natin yung ating dating buhay, yung makasalanang buhay. Tayo po ay magpapatuloy na sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Ang ating pong mga mahal, titingnan ang pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Kaya mga sa ating paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, wala nang balikan ito. Kailangan tuloy-tuloy ang ating pong paglalakbay, mga mahal. Kaya nga, mga mahal, sa banal na kasulatan, sabi sa ating pong nabasa kanina, magkakaroon ng mga lindol, tagutom, mga palatandaan. Mga mahal, sa panahon na ito, magkakaroon ng matinding tagutom. Na ito pa'y pagkakaloob ng Diyos sa tao, sa mga taong ayaw maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Totoo, mga mahal, na kapag nangyari ang digmaang ito na kinakatakutan ng tao, magaganap ang tinatawag na kagutom. Bakit? Maapektuhan ang ekonomiya ng buong bansa, ng buong daigdig. Maraming mga tao mawawalan ng trabaho. Subabagsak ang ekonomiya, magkakaroon ng tinatawag na tagutom. Kaya dito sa Biblia, mga mahal, mayroon pong tagutom na tinutukoy dito. Nahanapin ng tao, mga mahal, yung kabusugan ng kanilang kaluluwa, hindi nila masusumpungan. Basahin po natin, mga mahal, dito po sa Amos Kapitulo 8, ang talata po ay 11 hanggang 13. Dito po sa aklat ng Amos, Kapitulo 8, versikulo 11 hanggang 13. Narito ang araw ay dumating, sabi ng Panginoon Diyos, na ako'y magpapasakip sa kagutuman sa lupain, hindi sa kagutuman sa tinapay o kauhuan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon, at sila'y nagsisilaboy sa dagat at dagat, mula sa hilagaan hanggang sa silanganan. At sila'y nagsitakbo parot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon, at hindi nila masusumpungan. At sa araw na iyon ay manglulupaypay at nauwaw ang mga dalaga at mga binata. Amen. Amen. Sabi dito, mga mahal, ang Diyos daw magpapasabit ng tagutom. Hindi siya, sabi dito, mga mahal, hindi sa kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkainig ng mga salita ng Panginoon. Dating, mga mahal, ang panahon na hanapin ng tao ang salita ng ating pong dakilang Diyos, hahanapin ng tao, mga mahal, ang mga taong nagpapatotoo kung paano sila binago ng ating pong dakilang Diyos, kung paano naghimala sa kanila ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, hahanapin nila, mga mahal. Sabi dito, hindi na nila masusumpungan. Katulad ngayon, mga mahal, mga tao, habang may panahon pa, ang Diyos ay nananawagan sa kanila na sila po'y maglingkod sa ating pong dakilang Diyos, lumapit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, paglingkodan nila na may katapatan ng ating pong dakilang Diyos. Dating ang panahon, mga mahal, wala na sila marinig na salita ng Diyos, wala na mga tao marinig na mga patotoo kung paano gumawa ng himala sa kanilang buhay ang ating pong dakilang Diyos. Kagaya kanina, mga mahal, napakinggan po natin ang iba't ibang klase ng mga patotoo no kung paano gumawa ng himala sa kanilang buhay ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa ating buhay na anasan natin mga himala ng ating pong dakilang Diyos. Yan yung abang lingkod, mga mahal. Ako po'y may karamdamang insomnia dahil sa unat panalangin ng ating mahal na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida. Ako po'y pinagaling ng ating pong dakilang Diyos.
yung aking karamdamang bato sa abdo, ito po'y pinalabas ng ating pong dakilang Diyos. Ang iba sa atin, may mga karamdaman, kanser na, may taning ng buhay, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang may mga kitong, nilinis ng ating pong dakilang Diyos. Sabi dito, mga mahal, hahanapin ng mga taong ito, mga mahal, yung mga taong naiwan sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, hindi na masusumpungan, mga mahal, ang mga taong pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito daw po, mga mahal, magpapasabit ng kagutom ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kagutom daw, mga mahal, hindi sa pamamagitan ng tinapay o kauhawan man sa tubig, kundi sa pagkainig ng salita ng ating pong dakilang Diyos. Kaya nga sabi dito, yung mga magagandang mga dalaga, mga binata, manglulupaypay, mga dahil sa pagod, hahanapin nila, ngunit wala na silang masusumpungan. Kaya nga, mga mahal, ang ating pong dakilang Diyos, sa panahon na ito, ay nananawagan ng ating pong dakilang Diyos, lahat ng tao na habang napapakinggan nyo pa ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, habang bukas pa, mga mahal, ang pintuan ng ating pong dakilang Diyos patungo sa langit, bigyan nyo ng kahalagahan ang salitang inyo napapakinggan, lalong higit, ang salita ng ating pong minamahal at ginagawa ng Pastor Evangelista Willis Almeida na sa kanyang pangangaral, mga minamahal, pinangangaral niya ang buong katotohanan kung paano ang tao ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Na ito'y pawang sinaksihan ng iba't ibang klase mga himala, mga karamdaman, pinagagaling ng ating pong dakilang Diyos na hindi lamang sa pamamagitan ng salitang Ebanghelyo kanilang mapapakinggan, kundi ito po'y may pruweba at ebidensya. Katulad natin, mga mahal, na sa ating buhay na anasan po natin. Kaya, mga mahal, sa huling talatang ating pumababasa, lahat naman nakakinig, napapakinggan pa ang salita ng Diyos. Doon sa mga taong ayaw paunlakan ng panawagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ito po ang inyong gawin. Habang masusumpangan niyo pa ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga mahal, dito po sa Isaiah Kapitulo 55, talatang 6. Dito po sa Isaiah 55, talatang 6, ganito po ang pagkasulat. Inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Amen. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Ito ang kinakailangan gagawin ng tao. Nasabi dito, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Habang malapit pa ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, habang masusumpungan pa ang ating pong dakilang Diyos, hanapin daw ng tao, mga mahal, sila po'y lumapit sa ating pong dakilang Diyos. Kung mga bagay na ito, nakikita natin mga palatandaan, katulad ng igos, mga mahal, na ang palatandaan kapag nananariwa ng sanga, ang kanyang dahon, mga sumusupling na, ibig sabihin, malapit ng tag-araw. Kapag nakikita natin mga palatandaan ito nagaganap, mga digmaan, mga lindol, mga salot, mga mahal, mga nakakatakot na mga kalabidad, ito po ay palatandaan na napakalapit na nasa pintuan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na tayo, mga mahal, pagdating ng araw na yan, tayo naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Napakapalad natin. Bakit? Tayo po'y sama-samang kukunin ng ating pong dakilang Diyos. Kaya mga tao, mga mahal, kung nais nyo ng kaligtasan, nais nyo magmana ng buhay na walang hanggan, sabi sa ating pong nabasa, inyong hanapin ang Panginoon habang masusumpungan pa. Magsilapit kayo sa Kanya habang siya, mga mahal, siya po ay malapit. Habang siya'y matatawagan pa. Siya po'y nakikinig, mga mahal. Kaya tayo po'y tumayo, tayo po'y magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Habang may panahon pa, may oras pa, lumapit kayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga baguhan. Kung nais makatiyak ninyong kaligtasan, lumapit kayo sa unahan, tanggapin niyo ang ating pong dakilang Diyos na inyong pong sariling tagapagligtas. Na kung paano kami pinatawad ng ating pong dakilang Diyos, pinagaling ay makaramdaman. Kung paano kami, mga mahal, 100% naging tagapagmana ng buhay na walang hanggan, magaganap din sa inyong buhay yan, mga mahal. Ang Diyos ay tutugon sa inyong panalangin. Hallelujah. Handa ka naman. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Ngayon mga manong pagkakataon, habang ang Diyos ay masusumpungan pa, lumapit kayo sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. Amen, hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Sayangin ang panahon.
puso ko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso ko at kaluluwa. Handa ka na ba? Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tunay mga minamahal na tayo ay pinaghahanda ng ating dakilang Diyos. Sa nalapit niyang pagbabalik, ang kanyang kukunin yung walang dungis, walang kulubot, at walang kapintasan. Purihin ang ating dakilang Diyos para sa ating mga minamahal na mga bisita, mga minamahal na mga baguhan. Inyo pong napakinggan ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Kayo po ay totoong pinagpala ng ating mahal na Panginoon, sapagkat alam naming ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Inyo pong napakinggan ngayon ang mga buhay at pinagpalang patotoo kanina at maging ang salita ng ating dakilang Diyos. Kung kayo ay maglilingkod sa mahal na Panginoon, kayo ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Makamtan niyo ang dakilang pangako ng ating mahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal na mga bisita, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan, na ito po ay dapat maganap sa inyong buhay upang kayo ay maging tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Ang una po ay pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos, na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng lahat ng tao sa mundo, at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Sapagkat napakahalaga ng pananampalataya, sapagkat sabi ng Biblia, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Ang pangalawa po yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan. Ang ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi, pagtalikod sa buhay makasalanan. Ang kasalanan, kinakailangan ito ay pagsisihan at kailanman ay hindi mo na babalikan pa. Yun po ang ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi. Pagtalikod sa buhay makasalanan, kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay Kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagbabawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po mga minamahal, ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis 2,000 taon na ang nakalipas. Patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Mayroon po tayong mga minamahal na mga awit at manggagawa na handa pong aalalay sa inyo, mga minamahal, upang kayo po ay inyong maisagawa ang ikatlong susi ng kaligtasan o ikatlong reglamento ng kaligtasan, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Pang-apat po, hindi na po kayo ang gagawa, ang Diyos na po ang gagawa. Ang ating dakilang Diyos, Kanya po kayong babautismuhan ng Kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon. Habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at patuloy na nagsusumikap na isagawa ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay darating sa inyo. Ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo.
Ang inyo pong gagawin ngayon, pakitaas po ang inyong dalawang kamay. Yan po ay tanda ng pagsuko nyo sa harapan ng ating dakilang Diyos at sundan nyo po ako sa panalangin aking sasabihin o babanggitin kasama po yung taos sa pusong pagsisisi. Sundan nyo po ako sa panalangin aking sabihin nyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay lubos na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa puso, sa gawa at sa katotohanan, tagapagmana ng walang hanggang buhay. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo, dakila at magpala po namin Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus ng dalangin, ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta, sa huling kapanahunan, mahal na Panginoon, minsan ang pa kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa lahat po ng mga kaluluwang tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, mga aming minamahal na mga bisita, mga baguhan, pagpalain mo sila at kahabagan, dakilang Diyos, panghawakan mo sila, mahal na Panginoon, iligtas mo sila maging ang kanilang mga mahal sa buhay, isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit, pagkalooban mo dakilang Diyos ng pagkakataon na sila'y makapaglingkod sa iyo, amin silang makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyo maligayang pagbabalik. Ang lahat ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating po mga pangailangan at ang buong pagkataon po ay akin na pong ipinagkakaloob sa ating beloved preacher, Benedict Porlahi. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved girl, my beloved co-preacher. Mga mahal, tayo po ay dadako po sa ating mga pangailangan. Tayo po ay manalangin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang ating pong dakilang Diyos, siya po ay Diyos na tumutugon ng panalangin ng kanyang mga anak. Tayo po manalangin. Mapagpahal naman Diyos ang mga banal sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin po na ayon po minamahal, ginagawa ng Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, ang bawat sa amin, minsan pa kami po Diyos nagpapakumbaba. Humingi kami ng kapatawan sa amin ng mga pagkukulang, pagkakasala, pagsalangsang sa ibang kalooban. Pagkahabagan mo kami, patawain po ang bawat sa amin, O Diyos. Mahal na Panginoon, nakikita mo ang lahat ng pangailangan ng iyong mga anak sa hapong ito. Tugunin mo po, Diyos, ang lahat ng kanilang kahilingan sa iyo. At patuloy po namin dinadalangin, mahal na Panginoon, kalakasan, kalusugan, mahabang buhay ng aming po minamahal, ginagana Pastor, ng po ng kanilang minamahal mga anak, buong sambahin ng beloved Pastor. Mahal na Panginoon, pagpalain mo bawat sa kanilang pag-iingatan mo, mahal na Panginoon, magsa lahat ng mga magagawa, lahat ng mga kapatiran, mahal na Panginoon, pagpalain mo, tugon mo ang lahat ng kalamang kahilingan sa mga pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, ipatong niyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo at yung kaliwang kamay ilagay niyo po doon sa bahagi kung saan nandun yung karamdaman. Isipin po natin ng ating po mahal na ebanglista ang naglihan po sa bawat isa po sa atin. Kaya mga minamahal, sama-sama natin palayasin lahat ng ulan ng karamdaman, mga problema ay malutas. Hallelujah. Upang pagpala ng mga Diyos, makapangyarihan sa lahat. Amin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa makapangyarihan pangalan mo, in the name of Jesus. Hallelujah. Sama-sama namin pinapalaya lahat ng uri ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed in Jesus' name. Be healed right now in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Vices begun in Jesus' name. Demons of carnality, pride, been glory cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah.
Mga mahal, tayo po sumigaw ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord, kasabay pong paglokso, bilang ating pong taos-pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, na atin na pong pasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, na atin na pong tinanggap ang lahat ng ating pong mga kahilingan sa Kanya. Tayo po mga sabay-sabay, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Lahat magsabi, praise the Lord! Amen. God bless po mga mahal. Tayo naman po idadako po sa mga announcement at aking pong binibigay buong pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved brother Bobby Ascarius. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Minsan na pa pong bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, dearest Jesus. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Ben. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay darahon na po sa ating parte ng ating banal na gawain sa pagbibigay po ng ating mga special offering. Muli ang lahat po ng ating ipinagkakaluhob, ito po ay direktang nagagamit, direktang napupunta sa lahat po ng bagay na may kaugnayan po sa ating mga isinasagawang improvements, lahat po ng isinasagawang construction po natin sa dagdag pasilidad po ng ating bahay-sambahan dito po sa dako ng Marilao. At upang ipanalangin po ang ating mga ipagkakaloob sa oras na ito, ang buong pagkakataon po ay binibigay na po natin sa ating beloved Brother Noel. Amen. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Purihin ang dakila Diyos. God bless you, ating beloved Bobby. Purihin ang ating pinakamalapay. Tayo manalangin. Hallelujah. O dakila Diyos sa mabanala ang pinakamalapay ni Jesus sa pangungunat dalangan namin mahal at ginagalang evangelista Willis namin. Dakila Diyos, narito malapay noon yung mga anak malapay noon, magkakalob ng aming espesyal offering malapay noon para karagdagang gastusin malapay noon sa iyong mga sambahan. Dakila Diyos, pagpalaan mo malapay noon yung mga anak malapay noon, ano bang kanilang pagkakalob sa iyong malapay noon. Hallelujah. Ikaw balik malapay doon na sagana sa iyong mga anak malapay doon. Dalangin namin sa iyong malapay doon, magiging kanilang pangako mo, sinpligis malapay doon. Ano ba kanilang amount na pinangako sa iyo, dakila Diyos? Ipagkalo mo malapay doon sa iyong mga anak malapay doon pang magamit, karagdagang gastusin malapay doon sa iyong manalagawain. Pagpalaan mo, dakila Diyos, ito ang samot panalangin sa matamis at mga pangyariang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sacrifice of praise, I have seen your heart with the
Amen! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At God bless you po muli sa lahat ng ating beloved brethren na tapat at masaya nagkaloob ng kanilang mga special offering. Muli ang lahat po ng ating paalala, sa lahat po ng kasama po natin dito, wag po nating ipapaabot kung kani-kanino ang ating mga special offering, ang ating mga vows and pledges. Ipagkakatiwala lamang po natin sa dalawang tao, sa ating beloved Sister Chad at sa ating beloved Sister Ami. Mayroon po silang table dyan sa entrance po para madali po natin silang makita at mai-record din naman po ang lahat ng inyong mga ibibigay. At gayon din po sa lahat po ng ating mga kababayan, lahat po ng ating mga kapatiran, saan man dako po kayo naroroon at naaabot po ng ating pinagpalang live webcast, maaari rin po kayong makibahagi sa ating pong isinasagawang konstruksyon. Ang number po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles ay nasa screen nyo po ngayon. Maaari nyo po silang tawagan, ma-text nyo po sila, makipag-communicate po kayo sa kanila kung ano po yung mga masabi po ng ating beloved ordained preacher, ano po yung mga pangunahing pangangailangan po ng ating banal na gawain dito sa dako ng Marilao. At gayon din po yung tamang proseso kung paano po kayo maaaring makibahagi o makapagpadala po ng iyong mga financial blessing. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at tayo po ituloy-tuloy na sa ating banal na gawain. Amen. Praise the Lord. Unahin po muna natin yung ating schedule ng ating mga pinagpalang banal na gawain. Pinagpala po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at nabibiyayaan po tayo ng malayang pagkakataon na tayo po ay makapagsagawa ng ating mga pinagpalang banal na gawain 3 beses isang linggo. Katulad po ngayon ng ating Sunday General Service. Kaninang alas 10 po ng umaga tayo nagsimula at matatapos ng alas 4 hanggang alas 4:30 po ng hapon. Ang ating midweek service naman po, ito po ay tuwing Wednesday, araw ng Miyerkules, alas 12 po ng tanghali at matatapos din naman po ng alas 5 ng hapon. Ang ating naman pong Friday service, wala pa po tayong overnight prayer meeting, kaya po nananatiling alas 12 rin po ng tanghali ang simula at matatapos naman din po ng alas 5 ng hapon. Amen. At ang ating naman pong address para sa ating mga kababayan na nakakapakinig po ng ating banal na gawain, kayo po ay malugod naming inaanyayahan, kayo po ay pumunta, magtungo, dumalo, tayo po ay magsama-samang magpuri sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating address, tayo po ay matatagpuan sa ating outreach, Jesus Miracle Crusade International Ministry Marilao Outreach. Tayo po ay nasa T. Mendoza Street, Barangay Saug, Marilao, Bulacan. Amen. At sa mundo naman po ng radyo, tayo patuloy araw-araw na papahinggan mula Lunes hanggang Sabado ang ating banal na gawain, the Jesus Miracle Hour. Tayo po ay napapakinggan sa DZME 1530 kHz alas 11 po ng gabi at matatapos naman po ng alas 12 ng madaling araw. Ang ating naman pong banal na gawain sa telebisyon kung saan tayo patuloy umi-air, napapanood sa PTV Channel 4, kung saan marami po ang nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Marami ang nagpatotoo na sila ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unang dalangin po ng ating dearly beloved pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeda. At tayo po ay patuloy na papanood tuwing Sabado, alas 10:30 po ng gabi at matatapos naman po ng alas 12 ng madaling araw. Para po sa ating mga social media accounts kung saan po tayo nakakapanood ng ating mga live streaming, ng ating mga live webcast, tayo po ay napapanood sa ating Facebook page at gayon din sa ating YouTube channel. Ang Facebook page at YouTube channel po natin ay JMCIM Marilao. Ulitin lamang po natin yan, JMCIM Marilao. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at dito po natatapos ang ating pinagpalang banal na gawain sa araw ng linggo. Maiwan po muna o magstay po muna tayo for additional special announcement after po ng ating closing prayer. At upang ipanalangin po ang ating pagtatapos para sa ating closing prayer, aking binibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Edwin. Amen. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Bobby. Tayo po yung manalangin sa ating pagtatapos. Opo, dakilang Ama namin sa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, amang banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin ng aming ginagalang at minamahal na Pastor, Wilde Estrada Almeda, ang iyong banal na propeta sa uling kapanahunan na ito. Narito po kami, minsan pa nagpapaabot, mahal Panginoon, aming tao sa pusong pasasalamat, mahal Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawain mula sa pag-aawitan, sa mga patotoo, mahal Panginoon, sa pag-aawitan ng mga beloved choir, mahal Panginoon, maging sa pagbibigay, mahal Panginoon, at maging sa
sa iyong banal na salita. Mahal Panginoon, aming napakinggan sa magitan ng iyong mga ngaral. Maraming salamat at lalo't higit, mahal Panginoon, sa iyong matamis at banal na presensya, mahal Panginoon. Aming nadama, mahal Panginoon, ang katamisan iyong pag-ibig sa bawat sa amin, mahal Panginoon. At patuloy naming dinadalangin sa iyo, mahal Panginoon, ang patuloy na sinasagawang karagdagang pasilidad, mahal Panginoon, ng iyong bahay-sambahan dito sa Dakong ng Marilao. Patuloy kang mag-provide sa lahat ng mga pangailangan, patuloy mong gamitin, hipuin ang lahat ng aming minamahal mga kapatiran, mahal Panginoong Sus, hallelujah. Maging sa lahat na gumagawa nito, ikaw po mag-ingat, magpala sa kanila, magbigay kalakasan, mahal Panginoon, at maging sa mga namamahala, mahal Panginoon, at ikaw po magbigay, mahal Panginoon, ng magandang panahon hanggang sa matapos ang isinasagawang bahay-sambahan dito sa Dakong ng Marilao. At sa aming paghiwa-hiwalay, mahal Panginoon, sa oras na ito, ikaw po mag-ingat sa amin, makarating kaming moral hati sa aming kanya-kanyang tahanan, ligtas sa anumang sakuna at disgrasya at kapahamakan. Pagpalain mo kaming lahat, mahal Panginoon. Ito aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan na po bibigyan natin ng malakas sa palakpak ating